Would you like a cup of coffee? Oh yeah, over a cup of coffee. Oh yeah, over a cup of coffee. It's so easy to test whether a person is good or not through money. Ano nga ba ang nagagawa ng pera sa tao? Sa Timothy 6:10 sinasabi, love of money is evil. Sa Matthew 6:24, you can't serve God and money. Ecclesiastes 5:10 sinasabi, whoever loves wealth is never satisfied with their income. Talaga nga naman, mabubulid ka sa kasamaan kapag ikaw ay nagagahaman na sa salapi. Pero, mabuti namang dulot sa isang banda. Ang sabi sa Proverbs 3:9-10, honor God with your wealth. At sa Hebrews 13:5, guide believers to use resources wisely for eternal value. Mahuhuli mo ang tunay na totoong tao sa iyo pagdating sa pera. Sa magkakapatid, mag-asawa, mag-ina, mag-ama, nagkakasiraan sa pera. At sa sinasabing mga best friend, napakadaling malaman ang buong pagkatao nito pagdating sa usaping pera o material things. Kahit sa simbahan o kahit na anong religion ang ating pag-uusapan, madaling malaman yan sa pera. Sa mga communities, ganyan din. Hindi nila bibigyan ng pansin ang iyong pagpapagalo, hirap. Kahit ilang taong pagdating sa pera, magkakausapin, sigurado. Paano kung magkagayon? Ikaw ang tinutuligsa o pinag-uusapan ng mga maling kaisipan? Ano ang mabuting gawin? Ipagdasal, magdasal, huminga ng malalim, at bigkasin ang salitang Ama, Ama, patawarin mo sila. Patuloy na magtiwala sa Diyos dahil Siya naman ang nakakaalam ng katotohanan. At ang mahalaga sa lahat, umasa na lang sa Diyos, hindi Kanya pababayaan. Sa Salmo 118:8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Napakadaling magkasala ng tao sa iyo kapag ang pera ang kanilang minamahal. Glory to God in the highest. Marami po salamat and God bless.